Nagsimula ang pelikula sa estudyanteng si Cal at aso niyang si Runt na sabay na nagising sa tunog ng alarm clock. Inasikaso ni Cal ang sarili tulad ng ginagawa niya araw-araw. Tulad ng paliligo, pagpapakain sa aso at paghahanda ng babaunin niyang merienda sa eskwelahan. Napagdiskitahan ng aso niya ang kondom mula sa kanyang backpack, kaya't kinailangan niyang agawin ito mula sa bibig ng alaga. Pagkatapos ay iniwan niya ang alaga sa loob ng bakuran bago umalis patungo sa eskwelahan gamit ang kanyang bisikleta. Pagdating sa eskwelahan ay mayroong grupo ng mga estudyante na tila may binabalak na kalokohan. Nakita ni Cal ang isang barya kaya pinulot niya ito. Nang sabihan siya ni Cicely na nakadikit iyon ay biglang lumitaw si Ronnie na agad sinipa siya, sabay nagtawanan ang mga kasama niyang grupo. Walang nagawa si Cal kundi pulutin ang kanyang gamit at maglakad palayo sa mga bully. Di niya namalayan ang nahulog na kondom. Napulot ito ni Cicely at palihim na itinago sa kanyang mga kamay. Sinipa rin niya ang barya palayo na sumira sa kasiyahan ng buong grupo. Ang klase ni Cal ay kasalukuyang kumukuha ng pagsusulit. Nang itago niya ang sagot sa classmate na si Hank ay binuli siya nito. Di man siya nagpatinag sa una, nang muling takutin siya ng bully ay umupo na siya ng maayos dahilan upang malayang makakopya ang mga ito. Tinawag siya ng teacher at binalaan siya na ibabagsak siya kung hahayaan niyang mangopya ang mga classmate niya sa kanya. Magkahalong emosyon ang naramdaman ni Cal sa babala ng teacher. Sa isang subject ni Cal ay may isang magandang babae na nagngangalang Gabby na hindi niya maiwasang titigan. Habang nasa classroom ay ginuguhit niya ang mukha ng babaeng crush niya. Kahit mapahiya ay gumawa siya ng paraan upang makasama sa grupo kung nasaan si Gabby. Sinubukan niyang kuhanin ang atensyon nito ngunit sadyang mailap ito sa kanya. Habang nagmemeryenda ay ipinakita ni Cal sa kaibigan niyang si Borgie ang dinrawing niyang mukha ni Gabby. Sinabi ng kaibigan na maganda ang pagkakadrawing niya ngunit hindi niya pwedeng ibigay iyon sa crush niya dahil meron na itong boyfriend na ang pangalan ay Vic. Binanggit ni Cal na hindi nararapat si Vic para kay Gabby at ikinwento niya kung paano na in love ang kanyang ina sa kanyang ama, nang gawan siya nito ng kanta. Sa sumunod na klase, habang abala si Cal sa pagguhit ay natuklasan ng guro niya ang isang liham sa kanyang mesa. Binati siya ng guro dahil natanggap siya sa UCLA. Gayunpaman, sumagot si Cal na mas gusto niyang mag-college sa Rhode Island. Ibinalik ni Cicely ang napulot na kondom na nalaglag ni Cal tapos ay naisipan itong yayain siya sa darating na homecoming. Ngunit biglang sumingit si Borgie na tinanong siya kung bakit siya tinatawag na homeschooler ng lahat. Tumunog ang bell kaya nasira ang moment ni Cicely sa tagpong iyon. Pagdating ng tanghali ay sadyang sinalubong ni Cal ang paparating na si Gabby. Hiniling niya na makausap ito ng mag-isa. Hawak ang iginuhit na larawan. Tinanong niya si Gabby kung may plano ba siyang dumalo sa homecoming dance ng eskwelahan. Natawa si Gabby at nagsabing wala namang pumupunta sa ganoong okasyon, sabay alis. Napansin ni Cal na bukas ang backpack ng crush niya kaya palihim niyang isinilid ang drawing sa loob. Papauwi na si Cal gamit ang bike nang biglang agawin ito ni Vic at mga kasama niya. Sinabi ng isang classmate niyang bully na ni-reject ng teacher nila ang test paper nila dahil nahuli silang namangopya. Sumumpa si Cal na wala siyang sinasabi sa teacher. Sinundan ni Cal ang mga bully na tumangay ng bisikleta niya. Sinabi ni Vic na kapag naparusahan ng tropa niya ay hindi sila makakalaro sa susunod na game at malaking dagok iyon para sa buong football team nila. Hiniling ni Vic kay Cal na kumbinsihin ng teacher nila na hindi nandaya ang mga teammate niya. Mahalaga raw sa kanila ang susunod na laban. Pero mukhang wala namang pakialam si Cal sa gustong mangyari ng mga classmate niyang bully. Pinagtulungan siya ng tatlo na ilagay sa loob ng drum tapos ay pinagulong ito pababa ng hagdanan. Bugbog at masakit ang katawan, dumiretso siya sa grocery store na pinapasukan niya. Pagod at may tama man, pinilit niyang makipaglaro sa aso niya. Kinuha niya ang baseball bat at naglaro sila sa labas ng bahay. Umuwi ang ina ni Cal kinagabihan pero hindi ito nagpakita sa kanya. Isinara ng ina niya ang pinto ng kanyang kwarto at nagsabing pagod siya. Kinabukasan sa eskwelahan, ipinatawag si Cal ng principal. Sinabi ng principal na may isang empleyado ang nakasaksi sa mga lalaking nambuli kay Cal. Kasabay nito, pumasok sa opisina ang football coach kasama si Vic. Ipinakita ni Vic sa principal ang drawing ni Gabby, at sinabing pinapeste daw ni Cal ang girlfriend niya. Nang tingnan siya ng principal,
Pinili ni Cal na tapusin na lang ang usapan at sinabing wala namang nangyaring anuman sa football field. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Cecily si Cal at tinanong kung gusto niyang sumama sa gilid ng library para manigarilyo. Sumagot si Cal na may trabaho pa siya. Inimbitahan din siya ni Cecily sa homecoming dance ngunit nagsabi si Cal na wala namang pumupunta sa ganong event. Kinurek siya ng dalaga sa pagsasabing wala naman talagang pumupunta roon para sumayaw. Dumiretso si Cal sa part-time job niya sa di kalayuan. Nang pauwi na siya ay nakita niya si Cecily na nandoon pa rin sa gilid ng library kaya nilapitan niya ito. Doon ay pinaghatian nila ang natirang sigarilyo ni Cecily. Hiniling ni Cecily na ihatid siya ni Cal pauwi. Inangkas ni Cal ang dalaga sa bisikleta ngunit natumba ito malapit sa bahay ni Cecily. Nang mapansin ni Cal ang makinis na legs ni Cecily ay para siyang nilagnat. Pinayuhan niya ang dalaga na huwag magsusuot ng mahabang palda dahil makinis naman ang mga legs niya. Sumagot si Cecily na alam niya iyon, sabay pasok sa gate ng bahay nila. Pagbalik niya sa bahay ay kinuha niya lahat ng kailangan upang makaraos. Tila naiintindihan ng aso ang gagawin niya kaya pinili nitong manatili sa labas ng kwarto niya. Kinabukasan, muli na namang nagkasama sa grouping sina Cal at Gabby. Sinabi niya kay Cal na nagustuhan niya ang drawing pero nang makita iyon ni Vic ay nagwala ito. Upang ipakita kay Vic na hindi apektado si Cal sa nangyari, inimbitahan siya ni Gabby na magpunta sa gaganaping party sa bahay ni Vic sa darating na weekend. Pagkatapos ng klase ay pumunta sina Borgie at Cal sa isang liblib na lugar upang mag-practice sa paggamit ng baril. Kinumbinsi ni Borgie si Cal na magpunta sila sa party. Sa una ay tutol si Cal sa ideya dahil sa bahay ni Vic gaganapin ang party. Ngunit sa bandang huli ay pumayag din siya sa senyales na nakuha sa aso niya. Sabado ng gabi ay nagtungo ang magkaibigan sa party. Karamihan sa mga dumalo ay umiinom ng alak at ang iba naman ay kajamming si Tutorman. Ilang saglit pa ay dumating si Cecily na agad nahanap si Cal. Nang tamaan si Borgie ng espiritu ng alak ay nagpabibo ito kaya nagpasya sina Cal at Cecily na magpahangin muna sa labas. Habang nag-uusap sila sa labas ay napansin sila ni Vic at mga tropa nito. Pinagtripan ni Vic si Cecily dahil gusto niyang makita kung anong magiging reaksyon ni Cal. Nang pumalag si Cal ay pinagtulungan siya ng tropa ni Vic na ikulong sa compartment ng sasakyan. Dinakma ni Vic ang maselang parte ni Cecily na walang magawa dahil hawak siya ng dalawang lalaki. Mabuti na lang at dumating si Gabby na agad tinulak si Vic, habang si Cal naman ay nagawang makalabas mula sa compartment. Tumanggi si Cecily na makipag-usap kanino man at tumakbo palayo. Kinaumagahan ay nagkita sina Cal at Borgie. Humingi ng sorry si Borgie dahil wala siya ng pagtripan sina Cal at Cecily. Naniniwala si Cal na kahit nandoon pa siya ay wala rin naman siyang magagawa. Nagkasagutan sila sa mga kaduwagan nila laban sa mga bully. Sinabi ni Borgie na patuloy siyang tinutokso dahil hindi siya sineseryoso ng mga tao. Sumagot si Cal na ginagawa niya kasing katatawanan ang sarili niya sa party. Bago sila naghiwalay ng landas ay nagpalitan sila ng maanghang na salita. Sa nagdaang mga araw ay hindi pumapasok si Cecily sa eskwelahan. May inabot na sulat si Gabby kay Cal ngunit tinapon niya lang ito sa basurahan. Nang malaman niyang may sadyang pumutol sa kadena ng kanyang bisikleta ay nagmadali siyang pumasok sa trabaho. Pagdating sa tindahan ay agad siyang tinanggal ng manager dahil pangatlong late niya na iyon. Tinawagan niya ang kanyang ina para sunduin siya, pero hindi ito sumasagot. Kinailangan niyang maglakad pa uwi habang tulak ang kanyang sirang bisikleta. Pagdating sa bahay, sinilip niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Puno ng galit dahil sa mga nangyayari sa mga nagdaang araw, naisipan niyang gamitin ang sasakyan ng ina at puntahan ang bahay ni Vic. Nandoon siya upang maghiganti. Sinunog niya ang kotse ni Vic. Nagmadaling lumabas sina Vic at Hank. Habang tumatawag si Hank sa 911 ay napansin nito ang asong si Ron sa loob ng sasakyan na nagmamadaling lumayo. Kinabukasan ay umabsent si Cal sa eskwelahan. Nagkaroon sila ng maikli at walang kabuluhang usapan ng kanyang ina na walang oras sa kanya. Matapos ayusin ang kadena ng kanyang bisikleta ay bumisita siya sa bahay ni Cecily kasama ang kanyang asong si Ron. Pagdating sa bahay ni Cecily ay sinabi ng ama nitong Maton na wala doon ang anak niya. Malinaw na walang alam ang ama ni Cecily sa nangyari sa kanya. Nagbaka sakali si Cal na magpunta sa gilid ng library na paboritong tambayan ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ni Hank si Cal at ang aso niya.
Napabulalas ito na tama ang hinala niya, lalo na nang makita ang aso ni Cal na si Ron. Nang makita ni Cal si Hank at kasama nito na patungo sa kinaroroonan nila ay agad niyang binitbit ang aso upang iwasan ang mga ito. Nagtago sila sa pader upang hindi masundan ng mga humahabol sa kanilang mga bully. Nagtungo si Cal sa isang tindahan ng mga armas at pinag-isipan kung ano ang magagamit niya doon. Pagdating sa bahay ay nag-text sa kanya si Cecily upang magkita at magkausap sila. Tinanong ni Cal si Cecily kung balak niya bang isumbong sa mga pulis ang ginawa ni Vic. Tumanggi si Cecily na gawin ito at sinabi ang kanyang mga dahilan. Una ay under probation ng kanyang ama, at kapag nalaman nito ang nangyari ay siguradong magwawala ang ama niya na posibleng maging dahilan upang mabalik ito sa kulungan. Pangalawa, iniisip ng lahat na si Cal ang nagsunog ng kotse ni Vic bilang ganti sa ginawa nito. At kung mapatunayan na si Cal ang nanunog ay maaaring masira ang kanyang kinabukasan. Sinabihan siya ni Cecily na mag-ingat kung papasok siya sa eskwelahan kinabukasan. Bumalik si Cal sa paaralan at nagkausap sila ni Borgie, na humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Inamin ni Borgie na siya ang pumutol ng kadena ng bisikleta ni Cal dahil sa galit. Pero ngayon, susuportahan na raw niya ang kaibigan dahil nagiging seryoso na ang mga pangyayari. Iniwasan ni Cal sina Vic at ang barkada nito buong araw. Pero sa huli ay naabutan din siya ng mga ito. Pinagtulungan siya ng 3 magkakabarkada. Nakiusap siya sa mga ito na layuan siya ngunit sinaktan pa rin siya ng mga bully. Sinubukan niyang manlaban gamit ang nabili niyang bakal sa kamao. Upang madaig niya ang 3 ay gumamit rin siya ng maruming paraan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay dumating ang teacher nila at napigilan nito ang kaguluhan. Nasaktan man, habang naglalakad si Cal pauwi ay nakaramdam siya ng konting kasiyahan, dahil kahit papaano ay naipagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa 3 bully. Bago makarating sa kanilang bahay ay hinarang siya ng grupo ni Ronnie na dating nambuli sa kanya. Nagsabi ang mga ito na hanga sila sa ginawa ni Cal sa grupo ni Vic. Pinasakay siya ng grupo ni Ronnie sa sasakyan nila upang ihatid siya sa bahay niya. Tuwang-tuwa ang mga ito na binansagan siyang madman. Pagbaba niya ay inimbitahan siya ng grupo na mag-bowling. Pagsapit ng gabi ay naglaro sila ng bowling at nag-enjoy ng husto. Ikinwento ni Ronnie kay Cal ang tungkol sa ama niya, na nilagyan ng kung anong pulbos na kemikal ang tawas na ginagamit niya upang turuan siya ng leksyon. Masama ang naging epekto nito sa kanya dahil 6 na buwang sumakit ang ulo niya dahil dito. Bago matapos ang laro ay inimbitahan ni Ronnie si Cal sa party ngunit tumanggi siya at nagsabing sa susunod na lang siya sasama. Pagkaalis ng grupo, tinawagan ni Cal si Cecily at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa mga oras na iyon. Pagdating ni Cal sa bahay ay nandoon na si Cecily na naghihintay sa kanya kasama si Ron. Ikinwento niya kay Cecily ang mga nangyari sa gabing iyon, at tinanong naman ni Cecily ang tungkol kay Ron. Sinabi ni Cal na asong gala si Ron na sinagip at kinupkup niya. Pagpasok nila sa bahay ay nag-aalala si Cal na baka masisi siya ng mga teacher sa nangyaring gulo sa eskwelahan. Sinigurado ni Cecily na hindi siya kundi ang grupo ni Vic ang sinisisi ng lahat sa nangyaring gulo. Habang magkatabi silang nanunood ng pelikula ay umatungal si Ron na tila nagseselos. Inilabas siya ni Cal at ipinaliwanag sa dalaga na kapag hindi napapansin ng aso niya ay agad itong nagseselos. Ginugol ni Cal at Cecily ang buong gabi na magkatabi sa sofa. Kinaumagahan pagkagising, nakita ni Cal si Cecily sa silid niya at pinuri nito ang mga ginuhit ni Cal. Binasa rin nila ang isang sulat na natanggap ni Cal mula sa Rhode Island. Na-reject man ang aplikasyon ni Cal ay wala siyang pakialam. Ang importante ay magkasama sila ni Cecily. Bago umuwi si Cecily ay naglapat ang kanilang mga lobby sa unang pagkakataon. Lumipas pa ang ilang sandali, nagtataka si Cal kung bakit wala sa paligid ang kanyang alagang aso. Hinahanap niya si Ron, pero hindi niya ito matagpuan. Maya-maya lang ay napansin niya ang mga bakas ng dugo at sinundan ito. Sa huli, natagpuan niya ang bangkay ni Ron sa loob ng isang basurahan. Lubha siyang naapektuhan sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang aso. Hindi niya matanggap ang pagkawala ni Ron na iniyakan niya ng todo. Sa paaralan, hinarap ni Cal si Vic, ngunit mariing itinanggi nito ang lahat. Nagkaroon muli sila ng komprontasyon sa isang school event. Napansin ni Cal na umungol si Vic sa parehong paraan ng pag-ungol ng aso niyang si Ron noon. At doon niya napagtantong si Vic nga ang pumatay sa aso niya.
Sa pagkakataong iyon ay umiwas si Cal sa gulo ngunit may mas matindi siyang plano para kay Vic at sa tropa nito. Nagdesisyon si Cal na hintayin ang malaking laban ng football. Hindi makalaro si Vic dahil sa injury sa kamay. Talo ang koponan ni Vic at halatang dismayado ang mga manlalaro. Pumasok si Cal sa locker room ng palihim at natuklasan niya ang tawas ni Tutorman. Nilagyan niya ito ng powder na kemikal na panlinis. Nang gamitin ito ng tropa ni Vic bago bumalik sa laro ay naranasan nila ang sintomas na naranasan ni Ronnie noon. Namilipit sa sakit ang dalawa at nagreklamo sa tindi ng sakit ng ulo. Nagdulot ng konting kaguluhan ang pagsugod sa dalawang player sa ospital. Samantala, kinutuban sina Cecily at Borgie at nagsimulang hanapin si Cal. Kinorner ni Cal si Vic at pinaglaruan ang isip nito. Hindi niya man direktang sinabi na siya ang may kagagawan sa nangyari sa tropa ni Vic, napagtanto nito na siya ang may kasalanan ng lahat. Nagpahabol si Cal kay Vic hanggang sa nakarating sila sa lugar kung nasaan ang baseball bat ni Cal. Paulit-ulit na hinampas ni Cal si Vic ng baseball bat. Sa kalaunan, nahablat ni Vic ang bat mula sa kanya, pero biglang dumating si Borgie na may dalang baril at nagpaputok ng warning shot. Kinuha ni Cal ang baril mula kay Borgie, at sinabihan siyang tumakas na, kundi ay madadami siya. Handa na si Cal na panagutin si Vic sa lahat ng ginawa nito. Natagpuan sila ni Cecily at pinigilan si Cal sa pagbaril kay Vic. Nakiusap si Cecily na ibigay ni Cal ang baril sa kanya. Tapos ay inabot sa kanya ang baseball bat upang pagbayaran ni Vic ang ginawa niyang pagpatay kay Ron. 2 beses na hinataw ng malakas ni Cal si Vic sa injury nito sa kamay kaya namilipit ang bully sa sakit. Pinigilan siya ni Cecily na nagsabing sapat na iyon. Tinapon nila ang baseball bat at baril, at sabay na hinarap ang anumang magiging kahihinatnan ng kanilang mga desisyon.